Ating alamin, kasama po si Commodore Roy Vincent Trinidad, ang tagapagsalita ng Philippine Navy for the West Philippine Sea. Itong latest tungkol dyan po sa Ayungin Shoal. No? Commodore Roy, magandang tanghali po. Yes, Ninya, magandang tanghali. At kay Asek Dale, magandang tanghali rin at sa mga taga-subaybay ninyo lahat. Sir, matapos po ang agresibong aksyon ng China sa medical evacuation mula sa BRP Sierra Madre, ano po ang reaksyon ng Philippine Navy sa pahayag ng Chinese Foreign Ministry na kailangang magpaalam ng Pilipinas sa China kung may gagawin diyan sa West Philippine Sea? Alam mo, Ninya, in the first place, sila ang dapat wala sa ating exclusive economic zone. Sila ang nanghimasok, they are the intruders. At ngayon, kung sino ang wala dapat doon, siya pa nagbibigay ng kanyang demands na dapat tayo magpapaalam. Hindi ba nakakatawa ito? In the first place, umalis muna sila. Yun ang ating reaction sa kanila. Commodore Trinidad, ano po, no? Pagdating naman po doon sa patuloy na suporta ng ibang mga bansa patungkol sa usapin sa West Philippine Sea, ano po yung indikasyon nito? Yun. Actually, tayo ay natutuwa that other countries are starting to realize that the problem of the Philippines in the West Philippine Sea is not only isolated to us. It is an international problem that all maritime nations should be concerned about. Kasama doon yung ASEAN at yung mga bansang gumagamit ng international sea lanes for their domestic and international trade. So tayo ay natutuwa sa pinahayag na suporta ng ibang bansa sa atin. Lalong-lalo na yung pinaka-recent na dumalaw sa atin, yung Swedish Defense Minister, na nagsabi na the problem of the Philippines in the West Philippine Sea is an international problem. We are appreciative and we are thankful for the support that we have received from other countries. Alright, sa panig niyo po, dyan po sa Philippine Navy, ano po ang mga hakbang ang patuloy ninyong isasagawa para po isulong ang ating mga karapatan sa mga teritoryo? Alam mo Ninya, today is a very special day sapagkat June 12 at nais kong banggitin na yung Philippine Navy and for that matter the entire armed forces ay magpapatuloy na tiyakin natin that the Philippine flag will continue flying high and free, not only on BRP Sierra Madre but on all our features sa West Philippine Sea and the Northern Islands. Kasama dito para matiyak natin yung ating mandato is the increase of our patrols, our presence, increased coordination with local maritime agencies like the Coast Guard, BFAR, and we have also increased engagements with our allied, our partners. So ito isang hakbang to ensure that the rules-based international order sa West Philippine Sea at sa South China Sea ay manatili. Commodore, may balita na po ba tayo or detalye dito sa napabalitang nadagdag na bilang ng Chinese warship sa West Philippine Sea? Yes, based sa ating monitoring, dumami ang kanilang PLA Navy warships for the period covering June 4 to June 10. This is on account, I believe this is on account of yung katatapos ng exercise at Sabina Shoal last June 2, 3, and 4. And kung titingnan natin yung buong kakayanan ng South Sea Fleet, hindi pa naman ito alarming yung current increase sapagkat it is well within the capability of the South Sea Fleet. What will be concerning is pag ito ay may mga pwersa sila galing sa ibang fleet nila, the East Sea Fleet or the North Sea Fleet. But so far, yung increase in numbers is still within our acceptable limits. Ano po ang nakikita ninyong dahilan sa pagdami ulit ng Chinese warships sa lugar? And when you say acceptable limit po, no, ilan ho ba ang acceptable limit na sinasabi ninyo? When I say acceptable limits, makikita natin Ninya and Asik Dale, open sources will tell us the South Sea Fleet could muster a total of around 75 to 80 ships and submarines. I-factor in natin dito ang maintenance and repair nila, i-factor in natin ang deployment all over the South China Sea, Maritime Southeast Asia, and we could get a ballpark figure kung ilan ang pwedeng ma-surge nila sa ating exclusive economic zone. So yung increase na ito, most likely hindi naman ito sa ibang lugar na South China Sea na nag-pull out ng barko sapagkat may exercise na ginawa sa Sabina Shoal noong June 2, June 3, and June 4. So after the exercise, hindi naman kaagad makaalis yung mga barko na yan.
Nag-stay pa siya dito, so na-monitor natin ang kanilang presence and the numbers has increased. Commodore, ano po yung hakbang ng Philippine Navy na sa na-monitor na pagdami ng barkong pandigma ng China sa West Philippine Sea? Una sa lahat, we are thankful for the current capabilities of the Philippine Navy and the armed forces for that matter, that we could now monitor almost a big portion of the West Philippine Sea. So batay dito, nalalaman natin kung ano mga moves nila, and it will not deter us. We will not be deterred from performing our mandate of patrolling, of rotating our personnel, of providing them supplies. Ito lamang nagbibigay sa atin kaalaman na ito ang kanilang presence sa ganitong lugar. Okay. Ano naman po ang inilatag na hakbang ninyo dyan sa Philippine Navy sa regulasyon ng China na umano'y pag-aresto sa sinasabi nilang trespasser simula sa June 15? Commodore? Commodore Trinidad? Naputol ata ulit ang linya ni Commodore. Babalikan natin siya maya-maya. Okay. Di bale, kasi ito aabangan natin kung talagang tototohanin ng China itong pag-aresto simula June 15 sa mga trespassers nga. Oo, tama. Totoo yan, no? Kaya hintayin natin yung magiging action kung talaga nga bang papangatawanan nila itong kanilang pronouncements. Oo, medyo dahil tama first time naman to. si Commodore, Oo, it is our territory. Yes, yes. And imagine kung tayo pa nga arestuhin daw na walang kahit walang warrant. Can you imagine? Baka mag-cause po ito ng malaking gulo. Sana naman po ay hindi ito mangyari. So, andyan na po ba uli si Commodore? Commodore Trinidad? Yes, Ninya. Good noon ulit. Alright. Ito po pinag-uusapan namin ni Asek Dale kung ano naman po ang inilatag na hakbang ng Philippine Navy dito po sa sinasabi ng China na mag-aaresto sila sa mga trespassers simula raw sa June 15. Yun, alam mo, Ninya, una sa lahat, wala silang karapatan magsabi ng ganon sapagkat ito ay within our exclusive economic zone. Pangalawa, hindi natin hinihintay na umabot ang punto sa ganon. We are concerned, but not only us, even other maritime countries na gumagamit sa ating sea lanes ang concerned. So what we have done so far is to increase our presence, Philippine Navy, Coast Guard, BFAR, not only tayo, but yung ating partners and ally, if only to deter China from effecting yung sinasabi nilang ganon. But sila naman mismo nagsabi na hindi dapat tayo mabahala sa binanggit nilang yon. I just hope na hindi na itutuloy yan sapagkat that will be a drastic escalation kung sakaling gagawin nila yon. Okay. Meron po ba kayong mga gagawin? Paano po pag meron nga po silang inaresto? Ano po ang hakbang natin sa Pilipinas? Yes, the Philippine Navy has contingency plans in place if ever we get there. But we are putting more effort on the deterrent side na hindi dapat umabot ng ganon. And I believe also the other government agencies have their corresponding contingency plans. All right. Okay, so syempre hindi pwedeng i-divulge yung mga contingency plans na yan for security reasons. Anyway, sir, may aktibidad din daw po ang Vietnam sa South China Sea. Ano po ang detalye dito? Yes, alam mo, Ninya, there are 7 claimant countries sa South China Sea, and then nag-o-overlap yung ating claims doon at yung ating mga maritime boundaries based on UNCLOS. Kasama doon sa mga claimant countries is Vietnam. And they have 22 features that they claim and they occupy. All claimant countries kasama tayo doon have been developing our features. Ang Vietnam, matagal na sila nag-develop, they have also militarized their own features. And ang stand naman natin doon, bagamat nire-report ito ng kaukulang ahensya ng gobyerno and the appropriate protest is being filed, wala tayong masyadong girian sa Vietnam sapagkat we have friendly relations with them. Hindi na tayo inaapi, walang water cannon from Vietnam, we have good relations with them. They develop the features, we develop our features. Commodore, follow-up lang po dito sa natanong or nabanggit ni Nina. Saan po ba specifically sinasagawa ng Vietnam ang kanilang mga aktibidad? Yes, as Dale, they have their features. Actually, one of the features, malapit lang sa, I think it is Pugad or sa Parola natin, one of our features. Makalapit lang, mga 3 or 5 nautical miles.
na pag nagre-resupply tayo doon, nagkakamayan pa tayo sa mga sa mga Vietnamese. We have friendly activities with them. Every now and then, may mga soccer matches tayo, may mga joint patrols in the past with Vietnam. So in the different features, I could only surmise that may mga development din sila. I have to give you more details kung saan at kung anong mga features nila ang dinidevelop nila. Alright sir, mensahe o paalala na lang po sa ating mga kababayan mula po sa Philippine Navy. Alam niyo po mga kababayan, today is very significant, June 12, sapagkat ito yung ating araw ng kalayaan. As we speak right now, your members of the Philippine Navy, your Philippine Navy and your AFP are in some isolated outposts, maaring sa kabundukan, maaring sa mga isla, maaring sa BRP Sierra Madre. At tinitiyak nila na yung ating bandila ay manatiling nakatayo at lumilipad sa gisag ng ating kalayaan. Sapagkat yung ating mga ninuno ay nabuwis ng dugo at yung iba sa kanila buhay para matamasa natin ang kalayaan ngayong araw. Rest assured, your Philippine Navy and your armed forces will continue performing its mandate to ensure that we will remain a free country and our flag will remain flying in all our sovereign territory. Maraming salamat po sa inyong oras, Commodore Roy Vincent Trinidad, ang tagapagsalita ng Philippine Navy for the West Philippine Sea.